Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-api? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang makatiwalian na nangyayari sa ating bansa? May tuturing bang krimen ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Anak, alam mo bang pabula patungkol sa gamo-gamo? Hindi po, inay. Isang gabi, may isang batang gamo-gamo na lilipad-lipad sa isang lampara. Ngunit, nakita siya ng kanyang ina na lilipad-lipad dito. Ang sabi ng tiyan ng ina, huwag kang lumapit sa lampara. Ngunit ang batang gamo-gamo ay patuloy lumilipad sa lampara hanggang sa ito ay mamatay. Oo, Jose, kaya ikaw, huwag kang gagaya-gaya sa batang gamo-gamo. Pero nay, gusto ko po maging matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa gusto ko? Gaya ng gamo-gamo, naakit siya sa apoy, kaya gusto ko pong makahanap ng kasagutan sa aking katanungan. Kinakailangan ko din pong mamatay gaya ng batang gamo-gamo. Pagkatapos, ano ang gusto mong gawin sa ating bayan? Marami pa, ina, ngunit tila kinalimutan at hindi na ako naririnig ng may kapal. Hindi ko na maramdaman ang patnubay niya. Nakalimutan mo na bang magdasal, anak? At tulad ng kagawin natin ang ating pamilya. Mahal ko, mga anak, mag-aalas 6 na tayo na at magrosaryo. Ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Po yung karami. 2, 3, Naalala mo ba, Jose? Noong bata ka pa, lagi tayo nagdarosaryo pagsapit ng alas 6. Di mawawala sa ating pamilya ang pananalig sa may kapal. At gustong-gusto mo pang sumapit ang oras na iyon. Marami na akong napagdaanan, ina. Isa na dyan ang pagkamatay ni Concha at kung paano ako natuto sa lahat. 8 taong gulang ako nung ako'y tinuruan ng mga mahuhusay na maestro. Sila Maestro Celestino, Maestro Monroy at Maestro Padua. Dahil sa kanila ay lalong nahasa ang aking kalaman sa iba't ibang bagay. Kaya naman ako'y lubos na nagpapasalamat dahil napakalaki ng naidulot nilang pagbabago sa aking buhay. Mahusay at marunong ka na palang magbasa at magsulat. Higit pa riyan ang pagiging alisto mo sa matematika at relihiyon. Tunay ka ngang mahilig sa sining, pagpipinta, pag-eskultura at higit sa lahat, pagsusulat tulad na lamang ng mga tula. Ang pag-aalala ay huwag mong gawin pagkat sa edad mo ito ang panahon kung saan ka nanunungkad at natutong marami. Ako at si Pasiano ay tumungo sa binyan upang magpatuloy sa aking pag-aaral sa pasya ng aking mga magulang. Pagkaraan ng pagkamatay ni Ginoong Monroy. Inay, ako po at si Pasiano ay alis na. Kumain ka palagi, ha? Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Huwag kang mangungulit doon sa kamag-anak natin, ha? Sa binyan lamang siya pupunta. Para namang mag-iibang bansa si Jose. Malapit lang siya sa atin. Uuwi naman siya tuwing bakasyon. Basta anak, mag-iingat ka doon, ha? Sige po, inay. Alis na po kami. Mag-ingat kayong dalawa. Habang ako'y nag-aaral sa Ateneo, sinikap kong ituon ang aking sarili sa pag-aaral ng mabuti at hindi naman nabigo ang aking sarili dahil lagi akong namumuna sa klase at aking di masaksihan ang pagkamatay ng tapang pari sa maling paratang. Kaya ninyo ang pag-arote sa tagumparing mga taksil ng simbahan, mga hangal, mga elehes. Pagkatapos ang karumaldumal na pagpatay sa mga paring martir,
Hinagpis at lungkot sa aking puso't isipan dahil sa pagbibintang sa aking kawawang ina na umano'y kasama siya sa balak na paglason sa kanyang hipag. Lumayas ka dito! Layuan mo ang asawa ko! At ikaw! Kailan mo pa ako ginaganito? O Alberto, anong dahilan at naparito ka? Nalaman kong may kinakasama ang aking asawa at pinaplano kong layasan siya. Ano? Hindi maaari. Ano na lang ang sasabihin ng ating kapitbahay? Hindi magandang pag-usapan tayo ng bayan. Huwag mong gagawin. Huwag mong hayaan masira ang pangalang iniwan sa atin ng ating ninuno. Kung iyan ang nais mo, magpaparaya na lamang ako. Narito ang mainit na sabaw. Kainin mo habang mainit pa. Totoo ba ang nangyari? Teodora! Bakit? Ano ba't nagsisigaw ka? Kita mo bang sabaw na to? Pinakain ko to sa aming aso at siya'y namatay. Ibig sabihin, may laso ng sabaw na ito. Ibig sabihin, nais mo akong lasunin. Ano? Anong pinagsasabi mo? Walang laso ng sabaw. Guardia Civil! Guardia Civil! Anong ginagawa niyo dito? Ang babaeng ito, binalak niya akong lasunin. Hindi. Nagsisinungaling siya. Hindi yan totoo. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Sinisiraan niya na ako. Ano ba? Bitawan mo ako? Pagkaraang dakpin ng aking ina, pinalakad siya mula Calamba hanggang Santa Cruz na kabisera ng Laguna, kasama ang mga Guardia Civil na wala siyang awang pinahirapan habang naglalakad. Napit siya sa kulungan ng probinsya na mahigit 2 taon. 3 buwan na lang, inay, makakalaya ka na. Sa gulang na 16 ay nadama ko ang unang pag-ibig. Ang dalagang ito ay nagngangalang si Segunda Katigbak na taga-Lipa, Batangas, ang nagpapadipok ng aking puso. Nang minsay dumating ang aking kaibigan kasama ang dalaga, lubha akong nahalina sa ganda nito. Kasi ano ba ang iyong iniisip? Napakadami mo lang nalalaman. Baka maipahamak ka na niyan. Ayokong matulad ka sa 3 pare na si Gomez, Burgos at Zubira. Mahal, hayaan mo na siya. Kung yan ang kanyang nais, bigyan natin siya ng pagkakataong magdesisyon para sa kanyang sarili. Suportahan na lamang natin si Jose. Sa palagay ko, matutunan niya ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Aalis na po ako, inay, itay. Mag-iingat ka, kapatid. Nang ako ay nag-aral sa Universidad ng Santo Tomas, kilala ko ang maakit-akit at may biyuhan ng Tio Antonio Rivera na nagmumula kay Boy Rivera. Alam mo, Leonor, hinihiling ko minsan sa bathala na sana itinulahana ka na sa akin, hindi kasi maiwasan ang pagmamahal ko sa iyo. Pero Jose, paano na lang kung malaman nila ang relasyon natin sa Jose? Ano na lang ang gagawin natin? Ngunit hindi kami nagkapagmula dahil sa makalipas na buwan, nabalitaan ko na lamang na siya ay nagpakasal kay Charles Henry King.
lumipas lamang ang ilang taon, ay tumungo naman ako sa Europa at nagkusimpulan ang pagsulat ng Nolimitang Here. Nakahanap na tayo ng mapaglilimbagan ng Nolimitang Here. Laki na ng tipid natin dito, Viola, ha? Sa halagang 300 piso magkakaroon na tayo ng 2,000 kopya. Masyado kang nagtitipid, Rizal. Kaya ko namang bayanan lahat kahit saan pa tayo magpalimbag. Salamat, Rizal. Matapos ng madilim mong karanasan, palitan natin ng makulay na pangyayari. Libutin natin ang Europa. Nang ako ay makabalik galing sa Europa, pinatawag ako ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang tungkol sa Noli at sa mga nilalaman nito. Ngunit wala akong nakikitang masama sa nailimbag ko. Ako din. Wala akong nakitang masama. Sadyang mainit lang talaga ang mga mata nila sa'yo. Pero kung iyan ang iyong nais, ako'y lilisan sa lalong madaling panahon. Nung ako'y bumalik sa Maynila, ako'y nagpatawag ng pulong upang bumuo ng samahan na tatawaging La Liga Filipina. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa pagdalo niyo sa pulong na ito. Nais ko sanang magtatag ng samahan ng Pilipino upang tumaligsa sa pamahalaan ng Kastila at magkaroon ng pagbabago. Ngunit, paano ka naman nakakatiyak, Rizal, na tayo ay magtatagumpay sa iyong mga plano? Alam naman natin lahat na sila ay tunay na makapangyarihan. Kaya nga tayo ay narito upang planuhan ang susunod na hakbang. Sang-ayon ako sa iyong plano, Jose. Kaya ikaw ay magpatuloy sa iyong inihahayag. Kung ganun, tayo na at magkaroon ng halalan. Ako ay nakatanggap ng liham mula kay Gobernador General Despujol, kaya naman ako ay tumungo agad sa kanya. Buenos dias, senyor. Natanggap ko itong liham na naglalaman na gusto mo raw akong kausapin. Oo, senyor. Ipinadala ko sa iyo ang liham na yan dahil gusto kong malaman kung babalik ka pa ba sa Hong Kong. Pero bakit ka nagtatanong ng ganyan? Natagpuan namin ito sa ilalim ng una ng kapatid mong si Lucia. Ito ay Pope Brides. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Huwag ka nang magkaila. Tigil! Hayaan natin ang piskal ang magdesisyon. At ikaw ang dadalhin sa Fort Santiago. Dalhin siya! Namalagi ako ng 4 na taon sa Dapitan at doon ako nagtayo ng sarili kong klinika. Sinubukan kong gamutin ang aking ina, ngunit di ko siya lubusang napagaling. Naunawaan ko na kung bakit hindi pwedeng gamutin ng isang doktor ang kanyang Sa pamilya. dapitan ko nakilala ang babaeng nagbigay sa akin ng Sa dapitan ko nakilala ang babaeng nagbigay sa akin ng napakagandang alaala. Siya ay magandang Irish na taga Hong Kong. May magaling na manggagamot dito sa mata. Siya nga pala, ito ay si Ginoong Topher at ang kanyang anak na si Josephine. Kinagagalak kitang makilala, binibining Josephine. Ako din, Ginoong San. Balita ko, isa kang magaling na ophthalmologist sa Asia. Naway mapanumbalik mo ang aking paningin. Maari mo ba akong gamutin? Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Ako at si Josephine ay tumira sa Dapitan bilang mag-asawa noong 1896 at kami umaasa ng sanggol. Ngunit sa kasamang palad ay nakunan ng aking asawa. Nais ko sanang patingnan ng aking kasama. Siya ay may problema sa kanyang paningin. Mukhang hindi lang iyan ang iyong motibo sa pagpunta mo dito, Ginoong Valenzuela. Tunay ngang napakatalino mo, Jose. Nais ni Andres na ipaalam sa iyo na handa na ang katipunan sa pagsugod sa pamalaan. Tayo ay nakahanda na sa ating adikhain.
Mukhang masyado pang maaga para sa ganyang bagay. Alam mo at alam natin na hindi pa handa ang ating bayan sa ganun kalaking responsibilidad. Kulang na kulang tayo sa armas at sandata. Ipagpamanhin niyo, ngunit hindi ako paboro sa inyo. Ngunit, nakaplano na ito ang dahilan ng iyong paglaya sa bilangguan. Ako ay nakapangako na at ako ay hindi natatakas. At isa pa, hindi ko kayang sirain ang aking mga salita. Mukhang hindi ka namin napipilit sa aming adhikain, Jose. At isa pa ay pinayagan ako ni General Blanco na tumungo sa Cuba upang maging doktor ng mga hukbo. Nang sa gayon mapag-aralan ko din ang mga bagay-bagay tungkol sa digmaang praktikal. Guardia Sibil, nais kong humanap ka ng isang tao na mapagkatiwalaan na maaring magmanman sa sinasabi nilang isang lihim na samahan. Meron po akong maaaring irekomenda sa inyo. At sino naman yung maari mong mairekomenda? Subok na ang kanyang kakayahan at talagang mapagkakatiwalaan. Kung gayoy, nais kong humayo ka at dalhin mo siya dito sa lalong madaling panahon. Magandang araw, Teodoro. Ang Gobernador General Despojol ay nais kang makausap. Sa pagkakaalam ko, wala naman akong utos na nilabag sa pamahalaan. Ano ang kanyang nais? Huwag kang mag-alala. Ang general ay nais ka lamang makausap. Magandang gabi, General. Nais mo raw akong makausap. Kung gayon, ikaw pala Teodoro ang tinutukoy ng aking Guardia Sibil. Nais kong manmanan mo ang samaang tinatawag nilang katipunan. Sa anong kadahilanan? Balita ko ang samaang ito ay naglalayon sa himagsikan laban sa pamahalaan. Kaya nais kong manmanan mo sila. Bigyan mo ako ng ilang araw at ako ay magbabalik upang ilahad sa inyo ang aking nalalaman. Kaya Teodoro, gawin mong lahat sa lalong madaling panahon. Magandang araw, Gobernador. Ako ay narito upang magulat sa inyo. Magaling Teodoro, tunay ngang ikaw ay maaasahan. Sige, iyong iayag ang iyong nalalaman. Ang kanilang samahan ay tinatawag nilang katipunan at ito ay pinamumunuan Andres Bonifacio. Ang kanilang samahan ay naglalayong maghimagsik at mag-aklas laban sa kasila. Tunay ngang himagsikan ang kanilang nais. Kung gayon, maaaring ito na ang tamang panahon para ihanda ang hukbong Espanya at sanayang mabuti para sa nalalapit na himagsikan. At ikaw, Teodoro, ang nais kong mapuno sa hukbong ito. Maaasahan niyo po yan, Gobernador. Kailangan kong magmadali. Kailangan kong makaalis sa mas lalong madaling panahon dahil ayoko maabutan ng himagsikan. Kung gayon, tayo ay magmadali. Delikado ang buhay dito. Oo, Jose. Saan ka papatungo? Bakit ikaw yung makahos? Kailangan kong maabutan ang barkong patungong Espanya. Sa Vapor Isla de Luzon? Naku, hindi ka na makakaabot. Dahil ang barko ay nakaalis na kanina lang. At ang balita ko, sa isang buwan pa ang balik. Kung gayon, Jose, mas mabuting pumarito ka muna. Nais ko sanang hilingin na tumigil ka na dito sa Singapore, Jose. Ako ay hindi mapalagay sa liham na iyong natanggap. Ngunit Jose, huwag masyadong matatag ang iyong paniniwala sa gobernador. Sa ating dalawa, dapat alam mo na hindi siya pagkakatiwalaan. Manalig na lamang tayo, Pedro. Maaayos din ang lahat ng ito. Ina! 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 Anong nangyari sa kawawa kong anak? Sabihin mo! Bali-balita na siya ay dinakip at tinulong sa barkong kanyang sinasakyan. Ang barkong Isla de Banal. Diyos ko! Ang anak ko! Kailangan natin gumawa ng paraan upang matulungan natin si Rizal sa kanyang kinaroroonan ngayon. Sa anong paraan, Doktor? Maghain tayo sa punong mahistradong Javias Corpus upang marinig nila ang ating saloobin. Maaari ba akong maitulong? Kung iyong nais, ikaw na ang maghatid sa kanila nito. Kung iyan ang iyong nais, masusunod.
Mukhang hindi tayo pinakinggan ng mga Kastila sa ating isinangguni. Ano pa bang maasahan natin sa mga Kastila na yan? Ang mahalaga ay matulungan natin si Jose. Ayon sa aking pagsisiyasan, may dalawang katibayan laban sa iyo. Una ay ang mga sinumpaang kahiyatan mula sa iyong mga nakasalagpungan sa mundo. At ang pangalawa ay ang mga katibayang dokumento tulad ng mga artikulo, tula, ihap, at mga talumpati ng isip. Walang masama sa mga artikulo at tula na ginawa ko dito. Susuplatin ko yung isa. Ito lamang ang aking mainunungkahi. Pinahihintulutan kita na mamili ng iyong manananggol. Ngayon, umantisan si Rizal sa kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon at lihim na samahan. Si Rizal ay ginagawa nila kapal ng tungkulin para sa aking bayan. At wala akong nakita ng sama laban nito. At isa pa ay mahirap unawain ang usapin ito dahil sa damdaming laban sa nasasaktan. Ngunit paano mo may papaliwanag ang mga binti-bintang sa kanya ng mga hukom? Mga hukom ay hindi dapat paliganti. Dapat sila ay makatarungan. Tama! Tama. Tama! Tumahimik ang lahat. Sinasang-ayunan ko ang naturang hatol sa nasasaktan. Kung gayoy, ang usaping ito ay pos na. Ikaw, Rizal, ay nahatulang barilin sa pagmumbayan sa ika-30 ng Disyembre. Buhay na kami ni Roadblock. 1, 2, 3, go.